alamin naman natin ang mga detalye at iba pang impormasyon doon sa giyera sa pagitan ng Israel at Palestinian Hamas militants na nagpapatuloy at mas lumalakas pa rin isang linggo na mula nang ito'y sumiklab. May inihandang special report si Bombo Victor Liantino. Ngayong araw na ito ay ang eksaktong isang linggo simula ng sumiklab ang kaguluhan sa pagitan ng Israel at ng Palestinian Hamas militant. Kung maalala, nagdeklara ng giyera ang gobyerno ng Israel laban sa mga militanteng Hamas matapos ang sorpresang pag-atake nito sa kanilang bansa noong Oktubre 7 ng taong ito. Nagpaulan ng sunod-sunod na rockets ang Hamas sa ilang bayan ng Israel na nag-iwan ng mahigit 1,200 patay at ito ay kinumpirma mismo ni Israel Defense Force spokesperson Lieutenant Colonel Jonathan Conricos. What was also unprecedented was the level of brutality and how Hamas terrorists joyfully went into Israel and executed, no other word, executed Israeli civilians in their homes as they were seeking shelter in their bomb shelters. Nag-udyok rin ito upang gumanti ang Israel at nagpakawala ng airstrike sa Gaza na pumatay naman sa mahigit 1,500 individual habang mahigit 6,000 na ang sugatan ayon sa Palestinian Health Ministry. Tinatayang aabot naman sa 338,934 na individual ang inilikas sa nasabing lugar. Paano nga ba nagsimula ang alitan ng Israel at Palestinian Hamas militant? Parehong hinangad ng mga Israeli at Palestinian na magkaroon ng teritoryo at soberanya noong kasagsagan ng unang digmaang pandaigdig. Taong 1917 nang suportahan ng Britanya ang pagtatatag ng tahanan ng mga Hudyo sa Palestine. Ito ay naging hudyat sa pagkilala sa mga Israeli samantalang naging simbolo naman ito ng pagpapalaya sa mga Palestinian. Dahil dito nagkaroon ng malawakang imigrasyon ng mga Hudyo at unti-unting umusbong ang mga hidwaan. Ilan lamang ito sa mga kaguluhang kinakaharap ng Israel sa loob ng maraming taon. Ngunit ang gera ngayon sa pagitan ng Israel at Hamas ay pinakamalala kung ituring ng ilan sa ating mga overseas Filipino workers na nasa bansang Israel. Actually, pangalawang beses na experience ko na nagkagera dito. Same year, nung last nagkagera din dito, but yun is parang moderately naman. Parang okay lang naman, parang normal na ano lang. Pero ngayon kasi parang parang first time daw sa history ng Israel na ganito talaga ka-severe yung gulo. Kaya nagdodoble ingat din kami. Kaya yung mga alaga din namin sobrang apektado din. Ang patuloy na krisis sa Israel ay hindi lamang limitado sa pagitan ng Israel at Hamas. Ito ay labanan rin ng iba pang mga bansa. Nagpahayag ang Estados Unidos ng mga pagkondina sa Hamas at suporta sa Israel sa pagitan ng pagbahagi ng mga sandata at mga military equipment. Ayon kay United States President Joe Biden, ang ginawang pag-atake ng Hamas sa Israel ay isang gawaing pangmasama. So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. And we will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself, and respond to this attack. There's no justification for terrorism. There's no excuse. Bukod sa Estados Unidos ay maraming bansa rin ang nagpahayag ng pagsuporta sa Israel. Samantala, nagpahayag ng suporta at simpatya ang Qatar, Lebanon at si Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman sa mga mamamayan ng Palestine. Sa nagpapatuloy na labanan sa pagitan ng Israel at Hamas militant, 3 Pilipino na ang kumpirmadong nasawi. Isa na rito ang Pinay na si Angeline Aguirre, 32 anyos at isang nurse caregiver. Nang pasukin ng mga Hamas ang bahay ng kanilang amo, ay nanlaban umano si Angeline upang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang mga amo. Dahil dito ay binalingan siya ng mga militanteng grupo at pinagbabaril. Labis naman ang hinagpis ng mga naiwang pamilya ni Angeline sa kanyang sinapit. Nakipaglaban daw yung kapatid ko. Tumapan siya. Tinutungkol niya yung project niya. Kahit yung tutusin, pwede siya magtago. Pero lumaban siya, pero hindi niya na nakaya. Ganun po kasi yung kapatid ko na yun, kahit yung unang employer niya. Hirap na siya dun sa trabaho niya, kaya niyang balitan, pero hindi po niya kasi may puso po siya. Kabilang rin sa mga Pinoy na nasawi ay si Paul Vincent Castilve,
42 anyos at isang caregiver. Plano sana nitong umuwi sa Pilipinas para isorpresa ang kanyang ina ngayong holiday. Pinakahuli namang naiulat na Pilipinong namatay ay si Loretta Alacre, 49 anyos, isang caregiver sa Israel na kung saan una at eksklusibong nakapanayam ng Bombo Radio Philippines ang kanyang pamilya. Si Alacre ay kabilang sa mga dumalo sa music festival kung saan inisyal na umatake ang militanteng Hamas. Samantala, dahil ang Israel ay sakop nga ng Middle East, maaring maapektuhan ang presyo at pag-angkat ng mga produktong petrolyo. May posibilidad rin na maapektuhan ang pandaigdigang ekonomiya, magkaroon ng resesyon at mapabagal ang paglago nito. Samantala, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na makikipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas sa Israel upang maiuwi ang mga Pilipinong apektado ng kaguluhan sa naturang bansa. Ay naman kay Presidential Communication Office Secretary Chelo Garavil, inatasan na rin ng punong ekotibo ang Philippine Embassy sa Tel Aviv, Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration na hanapin at tiyaking ligtas ang mga Pilipino sa Israel. Siniguro rin ang pamahalaan na nakahanda sila anumang oras para magsagawa ng repatriation sakaling tumindi pa ang kaguluhan sa bansang Israel. Ang digmaan at alitan ay parte na ng kasaysayan ng mundo sa kabila ng makabagong pamamaraan at pag-usbong ng mga ideolohiya. Nananatili pa rin karahasan ang nagiging pangunahing solusyon sa mga problema ng mga bansa dahil sa ating pagkakaiba-iba. Kami dito sa Bombo Radio Philippines ay nakikiisa sa panalangin na sana'y hindi na tumagal pa ang hidwaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Marisolba na sana sa mapayapang paraan ang mga hindi pagkakaunawaan ng dalawang kampo at sana'y manaig ang kapayapaan sa buong mundo. Yan ang aking special report. Mula dito sa Bombo News Center, Bombo Victorian Tino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!